Tignan nyo yung dalawang electric fan namin. Puro disipet, dalawang electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Bali, eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Etong electric fan na to. Ngayon, tignan nyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko lang dating kuryente, 700. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin, 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Ayan, eto, binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na to? Ha? Paano ba gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad? Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Ha, nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, oh. 7,000 yung bill. Samantalang 700 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo. Kakabayad ko lang. Oh, ayan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600. Bali, 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha? Paano na lang kami? Paano na lang mga anak ko? Hindi nakakain? Ha? Nagagawa kayo ng mga programa na 4-piece? Ha? Ang hirap nga makasali dyan sa 4-piece na yan eh. Ilan ang anak ko? Ilan ang anak ko na nag-aaral? Hindi naman kami kasali sa 4-piece. Bago makasali dyan, ang daming etchos. Hindi maraming etchos. Palakasan. Bago makasali sa 4-piece, palakasan. Pero ako, 5 anak ko, lahat nag-aaral. Kumpleto sa bakuna, kumpleto sa check-up sa center. Tapos hindi ako nasasali sa 4-piece. Hindi ako nasasali sa 4-piece. Kaya mga jutang ina niya, mga nasa gobyerno kayo, ha? Huwag kayo gumawa ng programa kung hindi nyo kayang suportahan. Hindi yung iaasa nyo sa amin. Ha? Makakita lang talaga ako ng 4-piece na nag-i-scatter tsaka nagtotong-it. Sabi ko sa inyo, chichinilasin ko mga mukha nyo. Viral na viral po yung video niya ng aling ito at milyong-milyon po ang nakapanood niyan, milyon-milyon po ang naniwala, milyon-milyon po ang nagalit. Pero nabuking po yung aling yan na nagpapakalat po ng kasinungalingan or fake news. Ito nga pong isinare ni Kagawad Joey sa kanyang platform, ipinapakita na magkaiba po ang account number nung 2 bill na ipinakita niya. So kung matatandaan po natin, sinabi niya from 700 naging 7,000 yung kanyang bill. Pero kung susuriin po natin yung account number, magkaiba po. So ibig sabihin magkaibang bahay po yan. Sa akin pong pagkakaunawa, magkaiba po kasi yung account number. Kaya nga po nagdesisyon si Congressman Terry Ridon na paimbestigahan po yung pagpapakalat na yun ng fake news or kasinungalingan ng aling iyan. Dahil isinare po yan ng PGMN, yung isang network, no? Na in my opinion ay network na Maka Duterte na naman po mga kababayan, parang SMNI, no? So sila po yung nag-share niyan at napansin po ng mga netizen na magkaiba po yung account number. So ibig sabihin magkaibang bahay po ang kumusumo ng mga kuryenteng iyan. Kaya po magkaiba ang halaga, no? Malayo po ang agwat. So para po sa akin, bukod sa pagpapaimbestiga ni Congressman Terry Ridon, nagsabit po siya, no, para maimbestigahan yan. At pati yung ginawa ng PGMN. Bukod po doon, dapat kasuhan or sampahan ng kaso ng Meralco yung ahali na gumawa ng content na yan. Dahil ang dami pong nagalit na mga Pilipino. Ang daming naniwala sa kanya. Milyon-milyon po ang nakita kong mga views ng video na iyan na isinare sa iba't ibang platform, mga kababayan. Madaming naniwala, maraming nag-share, marami po ang nagalit. Dahil po sa kasinungalingan na yan or fake news na iyan. Alam naman po natin ng mga DDS, kapag hinainan mo yung mga yan ng fake news or kasinungalingan, kakainin ng mga yan, isusubo ng mga yan, ipapakalat pa nila, papalawigin, i-amplify, ipapalaganap. Basta ito'y pabor sa kanila. Basta ito'y hindi pabor sa mga
politikong hindi nila sinusuportahan, ipapalaganap nila yan basta ikasisira ng iba, mga kababayan. Kaya ayan, ang daming galit na galit dahil sa bidyong iyan ng aling iyan. Pero magkaiba naman po yung bill na ipinakita niya, magkaiba ang account number. So magkaiba po ang bahay na kumonsumo sa pagkakaunawa ko. Bakit nila ito ginagawa? Hindi lang dapat ito imbestigahan, dapat po magsampa ng kaso ang Meralco at ang gobyerno po natin panagutin ito dahil fake news na naman po eh. Kasi nungalingan na naman, hindi pa sila napapagod. Kaya po tayo nagkakagulo at nag-aaway-away dahil sa fake news at kasinungalingan. May nakukulong na sa kanila, may naaaresto, may pinagbabayad ng 2 million, pero ito pa rin sila, hindi pa rin po sila tumitigil. Grabe mga kababayan, nakakalungkot po ang nangyayari sa atin kung hahayaan natin ito. So dapat po, nananawagan ako sa gobyerno, sa NBI, ipatawag niyo yung aling yan, pagpaliwanagin niyo siya, at kung kinakailangan, managot siya dahil ang dami pong napakalaki po ng ginawang negatibo or napakalaki po ng nangyaring hindi maganda dahil sa content niya na iyan na sinasabi nga pong kasinungalingan dahil magkaiba po ang account number nung 2 bill na ipinakita niya. So NBI, ipatawag niyo ang aling yan, pagpaliwanagin niyo, baka naman tayo may namimiss, no? Baka meron siyang paliwanag kung bakit magkaiba yung account number. So, kailangan po marinig natin yung paliwanag niya na mapatunayan niya na legit at tama yung kanyang pagrarant, yung kanyang paglalabas ng sama ng loob ay valid. Hindi yung nang-rage bait lang siya, nanggagalit ng mga tao, para yung mga tao magalit sa gobyerno at sa Meralco. So, sana ipatawag yun ng mga otoridad at nang makapagbigay siya ng paliwanag dahil kung hindi, at talagang nagkakalat lang siya ng kasinungalingan, marami pong gagaya sa kanya kung hindi po siya mapapanagot or bibigyan ng pagkakataon magpaliwanag kung bakit magkaiba ang account number ng mga bills na ipinakita niya, mga kababayan. Sana hindi lamang sa investigasyon ng HOR, sa pagpapanagot din kung mapapatunayan na nagsinungaling yung ali. Nakakaumay na po, puro na lamang fake news, kasinungalingan, intriga ang lumalaganap sa bansa natin. Parang kahit may mga napapanagot, may nakukulong, may naaaresto, may napapahiya, parang lalong dumadami. So mga kababayan, wag po tayo basta-basta magalit, wag po tayo basta-basta maniwala. Maging mapanuri po tayo dahil kung hindi, baka mabiktima po tayo ng fake news, kasinungalingan, or black propaganda. Bago ko po tapusin ang video na ito mga kababayan, gusto ko pong ipakita sa inyo ang video na ito ni Mama Logine dahil napakaganda po ng mensahe niya dito. Ito po yung platform niya. Sana po i-follow natin siya at atin po siyang suportahan dahil napakagaling po niya magpaliwanag, malumanay magsalita, malinaw, comprehensible or madaling maintindihan at malalim. Malalim at may kabuluhan, may sense po ang kanyang mga sinasabi. Madali mo pong mauunawaan yung kanyang pagpapaliwanag, organize yung thoughts, no? I-share ko po sa inyo ito dahil kailangan po natin silang suportahan yung mga pausbong, rising content creator na nag-i-impluwensya sa atin ng mabuti, ng tama at nagpapahatid ng tamang impormasyon at magalang at maayos na content, no? Yung maayos mag-influence na inu-influensyahan tayo para tayo maging maayos na Pilipino, maging critical thinker, maging matalino at nagiging mapanuri. Dapat po natin silang suportahan dahil sobra pong tumalamak yung mga balasubas na troll, yung mga walang hiya, sinungaling na mga propagandista nung nakaraang administrasyon. Sobra po tayong niloko, nilinlang, pinaniwala, minine condition sa mga maling paniniwala. Binaboy po nila ang bansa. Ginago po tayo. Kaya ngayon, may mga bagong mga content creator. Recently ko lang po kasi siya nakita kaya para po sa akin bago siya. Pero hindi po ako sure kung gano'n na siya katagal nagko-content, no. Sana po, suportahan natin sila dahil sila po yung mga good influencer. Dapat sila po yung binibigyan ng suporta at dapat sila po yung dumadami, no? Yung support, yung subscribers and followers dahil sila po ang nag-i-influence sa atin ng maayos para po tayo maging matalino, panuri
ng mga Pilipino maging critical thinker, no? Para nagiging magaling tayong pumili ng mga tamang tao na mamumuno sa atin. Ito po si Ma'am Regine at ating pong pakinggan ng kanyang sasabihin. Alam niyo po, I must admit, I was really taken aback with what Sebastian Duterte said in his video, no? Sabi niya, isa lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. I watched it for several times and honestly, it was really disturbing. Nakakabahala po. Kasi let's not downplay it. Words like that, especially coming from someone in power, hindi lang po yan basta ekspresyon ng galit. They carry weight. Nakaka-impluwensya po yan ng thinking ng tao. And at its worst, it can be interpreted as a call to violence. At dapat doon pa lang po naaalarma na tayo. Pero parang hindi ganun yung nangyari, no? Parang natuwa pa yung mga DDS. So the question is simple. Para saan yung paghingi mo ng ulo ni Bongbong Marcos? Power? Control? And revenge? Kasi kung doon na po papunta yung politika natin, this is no longer about governance. This is about domination. At dangerous po yun. That is the kind of leadership na hindi po nagbibuild ng bansa, but instead it destabilizes it. At hindi naman po ito nagsimula lang ngayon. We've seen the pattern even before from FPRRD pa. He publicly mocked God, calling him stupid. And he openly encouraged violent rhetoric, di po ba, in the name of fighting crimes. And his associations po sa mga criminals and alleged drug lords na question na rin sa Senate hearings at sa public discourse. So, palagay ko, alam nyo naman po yan. Hindi po ito isolated incidents. Pattern na po ito ng family niya. Then you hear statements like, kapag ako namatay, patayin nyo si Bongbong Marcos. Well, at that point, siguro kailangan na rin nating mag-isip, huminto, mag-pause, because leadership is not just about policies. It's about the tone that you set for the entire nation. So kung ang tono ay galit, paghihigante at dahas, then that becomes the culture. Yan na po yung kakamulatan ng mga susunod pa nating henerasyon. Diyan na po sila mamumulat. Yun po ba yung gusto nyo? At ngayon po nakikita na natin yung effect, di ba? Yung relentless attacks, especially kay President Bongbong Marcos. Nakita nyo naman po na sa halip na makita natin yung accomplishments ng administration na ito, mas nakafocus tayo doon sa mga fabricated stories on a personal level at mga pagdurog sa pagkatao niya. And it's sad kasi wala na tayong time to appreciate yung accomplishments ng administration. At baka sabihin nyo na naman, wala. Meron po, magsaliksik lang kayo. Huwag kayong masyadong nakalin dun sa mga false claims o mga fabricated stories para makita ninyo kung ano yung mga talagang nangyayari sa bansa natin. Ano po? Kay Leni Robredo, hindi pa man siya nagde-declare ng candidacy niya pero dinudurog na po yung kanyang credibility. Si Risa Hontiveros, si Bam Aquino. So, lumalabas na lahat ng pwedeng maging alternative, tina-target na. So, dinidiscredit, binabato ng kung ano-anong narratives. So, yan po yung nangyayari. At some point, we have to ask ourselves, healthy pa ba to? Or destabilization na lang talaga to. Kasi kapag puro po ingay na lang, fake stories, exaggerated claims, constant outrage yung nangyayari, people stop knowing what is true. At kapag hindi mo na alam kung ano yung totoo, mas madali ka nang mamamanipulate. Nakakatakot na po yun. Okay? Because democracy depends on informed citizens. Hindi po confused na citizens, hindi po divided na citizens. At ito pa po yung mas masakit. Dati naman po, mas malinaw po sa atin kung ano po yung tama at mali. Hindi po ba? We used to say mali yan. Kahit sino pa yan, pag mali yan, mali yan. We valued decency, we valued restraint, we valued respect, lalo na po sa pananampalataya o sa ating mga faith.
Pero ngayon, ano pong nangyari? Parang normal na lang lahat-lahat na pambabastos sa salita ng Diyos, even statements against God, mocking God, against institutions, against priests, against basic human dignity. So parang tinatanggap na lang po natin yung lahat. And I have to ask you, lalo na po sa may mga parehong paniniwala sa family na yan, ito po ba talaga yung klase ng mga leader na gusto ninyong ipagtanggol? Kasi hindi na po ito tungkol sa pagiging pro o anti o kahit sino. Well, this is about standards. Kasi po, kapag kinondisyon natin ang sarili natin na kaya naman nating i-justify lahat, tanggapin na natin lahat, every statement, every action, every alliance, kahit bastos, kahit masama, kahit bayolente, unti-unti po nawawala yung kakayahan nating makaramdam ng mali. At kapag dumating na tayo sa punto na kahit mali, kaya na nating ipagtanggol at marami sa atin nasa puntong yan na, hindi na po yan politika. That is the moment that we start losing ourselves as a nation. Kaya po ang tamang tanong, hindi na lang sino ba talaga yung gusto mong maging leader. Pero ang tamang tanong ngayon ay ano pa ba yung kaya mong tiisin? Ano pa yung kaya mong i-justify? Bago mo masabing sobra na. Kasi po, kapag dumating tayo sa punto na wala ng sobra, natanggap mo na lahat, doon na nagsisimula yung tunay na pagbagsak ng isang bansa. Hindi pagiging pro yung problema po dito. Kung hindi, kung hanggang saan pa po tayo pipikit at hanggang kailan natin ipipikit yung mata natin at tatakpan yung tenga natin para sa mali.